Umapila sa Commission on Elections o COMELEC ang 16 sa 117 na senatorial aspirants na idiniklarang nuisance o pampagulo lang sa halalan ng dibisyon ng komisyon. Samantala, barangay chairman sa Cagayan de Oro iimbestigahan dahil sa umunoy iligal na paglobo ng bilang ng mga botante sa lungsod. Si Margot Gonzales magbabalita. Nagsimula nang umapila sa COMELEC Bank ang ilang senatorial aspirant na idiniklara ng dibisyon ng komisyon bilang nuisance candidate o pampagulo lang sa halalan. 117 ang nasa listahan ng mga nuisance candidate mula sa 183 na naghain ng kanilang certificates of candidacy. 16 dito, naghain na nga ng apila para mabaliktad ang nuisance tag ng dibisyon. Isa sa mga naghain ng motion for reconsideration ay si Norman Mangusin na gumagamit ng pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Si Mangusin pinayagang makatakbo noong nakaraang eleksyon dahil sa popularidad nito at kakayahang masuportahan ng kanyang kampanya. Pero ngayon, tinuturing siyang pangpagulo lang ng COMELEC First Division. Ang desisyon naman ay maaari magbago at hindi naman talaga lagi nakatali. Lalo pat hindi naman po, kahit nga po ang ating kataas-taasang hukuman, ay pwede pong mag-enhance ng kanyang desisyon. And so may nakita kasi ang dibisyon na sa kanilang palagay ay maaaring pagkakamali ng dating dibisyon na nagdesisyon dito. Ilan pa sa mga naghain ng apila ay ang sumusunod. Asahan po ninyo yung lahat ng motion for consideration ay i-resolve ng COMELEC hanggang next week. Matatandaan naman na mula sa 183 na senatorial aspirant, 66 ang pasok sa listahan ng mga lehitimong kandidato, kung saan isa dito si Pastor Apollo Siquibuloy. Samantala, uumpisahan na ng COMELEC ang pag-iimbestiga sa kapitan ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro matapos itong maugnay sa umano'y maanumalyang paglobo ng mga botante sa kanyang lugar. Batay na rin ito sa rekomendasyon ng Election and Barangay Affairs Department as Special Task Force para sa Halalan 2025. Sa reklamong nakarating sa COMELEC, lumobo ng halos 15,000 ang voter population sa Barangay Carmen. Ang barangay captain sa reklamo ay napag-alamang tatakbo rin bilang kongresista ng Cagayan de Oro at ito raw ang nangasiwa sa pagbibigay ng barangay certifications para makapagparehistro ang halos 9,000 individual na hindi naman daw residente ng naturang lugar. Nakikipag-ugnayan din sa Department of Interior and Local Government ang COMELEC para sa posibleng pagsasampa ng mga reklamong administratibo laban sa barangay chairman. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzales, SMNI News.